Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:04 sa aga. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa maasing watershed. Pinaka-purpose na ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ila freedom of expression. Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa, diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayuraga, Pilipinas, Mayuraga, Western Visayas. Siyudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Di kaban nga bahin sang kalibutan. Nagahatod kami sa katuran, maayong aga sa inyong katanan. Mabiyan, welcome sa isanamang edisyon sa pagpalagad sa programa Balita, Issue, Kagiban pa. Ano ko karon sa Lunes, Hulyo 21, 2025. Sa kinandang ako inyo alaga JP Herbas, ulit na kita until 9:55 in the morning sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon na tunatipon sa palibot sang rehiyon. Sa aton nga mga sugitag palamati all over Western Visayas, provinces of Aklan, Antique, Capiz, Guimaras. Subong sa aton mga kulturan sa probinsya sang Negros Occidental, mayong agagid sa inyong hatanan. Natami ako man sa isa kamay ayad nga aga ang tanong mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad na nag-upod sa aton nga pagpalagat subong iyang aga. Mabiyan sa atong pagpalagad, subong nga Lunes nakip sa aton sining nga pagadalon sa kanginan ang latest situational report sa bahin sa Western Visayas. Pinagi sa atong koneksyon sa Office of Civil Defense. Baga ko magita sa live report sa di lamang madugay amo sa groundbreaking ceremony sa pagatukuron nga tulay sa barangay Katuorgan sa padulong barangay Stan sa Pototan, Iloilo. Niyang igadulong naman sa aton sa aton nga acting station manager Bing Pabiona. Samtang mga balita nasyonal. Naging bantayan sa aton nga Radyo Pilipinas News Team ang pilaman sa aton nga igapatpaton sa indigid lamang madugay. Abiyan sa aton sining pagpalagad. Andayan ang ining mga impormasyon ng mga balita ng aton sining pagadalon sa kahanginan. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:08 na sa aga. Sa sining oras ko po naton sa Piyak Kalinya para magdulong sang live report gikan sa Banwa sa Pototan ang aton acting station manager, Miss Bing Pabiona. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Miss Bing, good morning. Yes,
Yes, morning, James. Sari ako dali subong sa Katuogan. Barangay ini sa Putotan, Iloilo, kung sa diin, hiwaton sa ground-breaking ceremony sa pagtukod sini sang Taytay sa Barangay Katuogan. Tubtubin sa Barangay Kawayan, Putotan, Iloilo. Nagatindog ako sa Bong James diri sa groundbreaking ceremony si Congressman Lawrence Defensor sa 3rd District sa probinsya sa Iloilo bago gilaman nagabot, and capsulating may ara sinisang si Vice Mayor, Vice Governor Dibuki Arina bago ginama nagapabaway siya with Congressman Defensor. Good morning dito sa Kaiser and sa baliman sa mga LGU. Yes, Kong, good morning na mo sa Radyo Pilipinas. Say good morning. Mayong aga sa tanan sa Radyo Pilipinas. Si Congressman Defensor nag-tweet sa aton. Si Vice Governor Vice sa Radyo Pilipinas. Say good morning. Mayong aga sa tanan yung pamatay sa Radyo Pilipinas. Si Vice Governor Debuque, no? Ari sila sa buong diri for the groundbreaking ceremony sa sining project ni Congressman Lawrence. Ang ining agency sa DPWH sa mag-implementar, and July 7, 2025 no ang nakalista diri sa pag-umpisa sa amoy nga project until January 16, 2026. Ang construction sang 71.30 linear meter nga bridge ini, and nagabalor ini siyang 48.890 million pesos, no? Ang fund iya sang 2025 Department of Public Works and Highways Development nga project, no? Ari sila James, no? Ipabati ko lang later ang ining project, pero kuha naton sa mga pila ka mga pagpatag later si Congressman Defensor. So inalangan nga to si madulong nga report ikan sa Katuogan and Barangay Kawayan, Putotan, Iloilo. Bing Pabiona para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Dari awit mabyan latest nga situational report gikan sa Banwa sang Putotan. Idulong sa aton station manager Miss Bing Pabiona. Sa aton sining mga kauturan ha, aga aton sining gobyerno probinsyal hiyak sang maulanon nga paniempo parayon sa paghiwat sang mga groundbreaking kag pagpatuman sang mga kinahanglanon nga serbisyo sang aton nga mga pumuluyo. Alas 9:12 na sa aga. Mabiyan padayon ang pagbantay sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team sa epekto sang bagyong Habagan naging pabasko pa sa bagyong Krising diri sa Western Visayas pati na sa bahin sang Negros Occidental. For the information sa aton sining mga tagpalamati especially sa aton nga mga estudyante, suspendido ang klase sa preschool tungtong senior high school sa syudad sang Iloilo subong adlaw sang Lunes. Ini ang ginanunsyo sang aton sining alkalde pinagi sa iyang Facebook page kagabi. Ang klase naman sa mga kolehiyo o kung sa tertiary ang magadepende naman sa desisyon sa mga school administrator. Samtang magluwa sa syudad sang Iloilo, nagdeklara man sang suspension sang face-to-face classes ang pila ka mga lokal nga panguluhan sa probinsya sang Iloilo, inalakipan sang Banwa sang Uton, Leganes, Pabia, Tigbawan, Dumangal, San Joaquin, Gimbal, Barotac Nuevo, kag Banwa
kaluwasang kalino. Natuwa naton nga ma-update pa no ang iban nga mga LGUs kung may mga ginpatuman man nga kasubong nga suspensyon sa face-to-face classes. Alas 9:14 sa aga. Samtang sa bahin sang Negros Occidental mga biyan, pilaman ka mga lokal nga panguluhan ang ginpakamaayo nga ibalik na ang klase sa ila sinitag sa kabulutuan apang may mga LGU sa gihapon nga nagpatuman sang suspension of face-to-face classes bangod sa kangawa nga posible liwat nga mag-ulan kapag dala sa pagbaha ining habagat nga ginapabas kung karon ang isa pagiging low pressure area. Oras sa Radyo Pilipinas. Alas 9:15 na sa aga. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:16 na sa aga. Sa sining oras, kaupod naton sa atong Zoom ang Chief sa Operation Section sa OCD Western Visayas, si Attorney Melissa Balias. Attorney Melay, good morning and welcome sa pagpakalagad sa programa Balita Issue Kagiban pa. Good morning, JP. Good morning sa aton nga live streamers and of course sa aton nga pagpalamati kasi nagalantaw subong sa aton nga Radyo Pilipinas. Attorney Melay, so far no, humalin sa nga nagbubo ang malawig nga pag-ulan diri sa Western Visayas. Kamusta na ang monitoring sa inyo sining opisina? No, JP po sa subong no, most of the flooded areas no, nag-subside naman, especially sa some parts, some areas of Antique. At ato subong nga bag-o nga na-record no, ini naghalin sa Iloilo City nga mga flooding. And at the same time, in Capiz, no, particularly in Sigma. So, in mga reports na received as of last night, so some of the areas nga sini-receiving na, no, pero ang iba, pa mga iba nga area nga flooded pa. But when it comes to GP, no, sa atong affected population, nagbubo na din man ang atong mga IDPs or individually displaced population inside our evacuation centers. Sa subong mo, may ara na nakita nga 530 families or composed of 1,740 persons nga yara subong sa sulod sa evacuation centers sa total of 42,000 ka mga evacuation centers all over the region. So by the way, JP, no, ang ato subong Region 6, hindi na very included ang Negros Occidental ha. So ang ato new data, only composed of Panay and Guimaras, which composed the Region 6 natin. Sa ating affected population, we have right now 29,357 families composed of 103,035 persons. So, still ang casualties natin, JP, drop na sa tatlo. May tatlo kitang missing sa Antique, bawas sa Sebastian Antique, kag isa sa aton nga Tobias Fournier. So, subong still ongoing ang search, rescue, and retrieval. And then, samtang wala pa no may kita nga validation sa local government unit if indeed these three missing persons are attributed to Typhoon Krising or sa Southwest Monsoon. So meanwhile we are waiting na JP na sa ilang validation on the ground. So with that, dapat naman nga mga assistance na ang na-provide sa ating government agencies, nagkalain-lain from the SWD, from the LGU, and then from OCD, no, na naghahatag ng isang assistance sa ating mga affected population or sa mga victims natin sa sining typhoon.
Ma'am Melay, no, talalupang doon nga kadamo gid sa nga pumuluyo ang naapektuhan sa sining habagat despite having no typhoon signal warning diri sa aton iyang rehiyon. Ano ang mga nakita naton ma'am nga rason nga malapnagon gid kag kadako gid sang volume sa mga naapektuhan nga pamilya? Sa una, GP, no, hindi natin manigar na ang climate change hindi is real. In fact, this is already ginatawag natin nga climate-related hazards. So with all these factors in our surroundings, no, ang atong subong nga hazard, nag-increase na din when it comes to intensity. So even when we go back to the historical data, mas madamo na din ang ginabuo no, sa nga ulan, no, amount of rainfall na ginabuo sa aton nga lugar. No? At the same time, hindi lamang ang musini, dapat pa nga mga factors. So nga kita nga natural factors, nga makita nga external factors, no? Or human induced mga factors. So balantayon man sinidiri, kag dapat i-monitor na natin, no, ang aton ng mga recap sa mga flood control projects natin, sa mga drainage system natin, no, na siguro kinahanglanon na gininga rehabilitate o kinahanglanon sa sininga maintenance. Kaya again, ang aton ng mga drainage system, no, kung wala ini natin gina insure ang maintenance niya, so hindi lang enough na mayara kita damo nga drainage system. So dapat, no, while wala nagaulan, kina-continue man ni nato nga i-maintain kag i-enforce kung ano kinahanglanon dila nga ipangtinuan o pag kung may kinahanglanon nga pang-rehabilitate. And of course, a factor man dira ng GP, no, ang aton bala nga ginatawag na change in landscape, no, sa aton nga komunidad, kung sa una agricultural parada or forest parada, subok naging residential na change kibya sa aton nga urbanization na sa aton nga lugar. So I think kadamo lang GP no sa factors na makaka-contribute na sa sining baha. Kag hindi lang ini di lang ini jampol or dihi, di lang yung last, but we are expecting more pagid no since na forecast naman sang pag-asa ang ating rainy season kinatawag. Right now, we are monitoring another local low pressure area kabasi ini nga maghimo no nga typhoon Dante. So dalan tayo man ini natin John Paul. So we are already in this time, no, na habagat na gidman kag we are getting towards this time makailangan jud natin handaan ang inyong rainy season ginatawag. Attorney, you mentioned the low pressure area. While we are still waiting, no, kung posible ini nga mag-develop into another typhoon, ang ini nga low pressure area, attorney, ano siya, may direkta naman siya nga epekto sa Western Visayas. When it comes to direct affectation, JP, wala man ini siya since ini actually ara magyapon sa babaw. Same pareho gawas ang track ni Typhoon Casino ara sa northern Luzon. But again, even though hindi kita directly affected, hindi wala kita siyang nakita na forecast on the tropical cyclone wind signal, pero ang impact naman si Nino, gina-enhance niya ang southwest monsoon, ang habagat, wherein ang Region 6 gidiya dyan, ang mag-ginisa ya, kumbaga, ang alagyan. Kumbaga, kung ginahugot sang typhoon, no, ang southwest monsoon, mas gina-enhance pag niya ang mga pag-ulan-ulan na dala, especially gida sa Region 6. Panugod pa lang ini, attorney, no, we are expecting a longer rainy season. Kasi masami, August, September, October, may mga pag-ulan pa diri sa aton. Ano ang panugyan karon sang OCD Western Visayas? So sa liwat mo, i-emphasize kita ito ng JP no, sa ating mga pumuluyo na again, it takes kita nga maging prepared, no? So for me, gina-advocate kita ginatawagan sa preparedness. Kaya again, preparedness begins within us. So ara sa atin mga kagalingon ng pagpreparar, so gina-enforce man natin no, ginatawag na preemptive evacuation. So sa diin nga kung makita natin nga nakita sa imminent danger, samtang wala pang epekto, samtang wala pa nag-abot ang bagyo, kinahanglan kung may kinahanglan kita obrahon na preemptive evacuate, obrahon na natin. And then of course, ang ato na permigay na advocate man natin no, sa ato mga pumuluyo, nga permigay maging vigilant, kag always gonna be aware of what's happening around us, always tune in sa ato ng mga official source of information, especially sa pag-asa, natuhoy sa mga bagyo or other weather updates, weather advisories ang ato. Attorney, balikan natin si Attorney Melay sa iya sa mga dugang nga As in the community, kita
Kaya ang ating ganing naman tanong, ligtas ang may alam. So we know what's happening around us. We know kung di ini hazard sa atin. We know the emergency contact numbers. We know kung di natin evacuation center. Then we can say nga, at least na makabuli kini nga maging prepared kita. Attorney, we still have more than a week left, no, antes magtakop ang bulan sang Hulyo. And we know ang bulan sang Hulyo is National Disaster Resilience Month. Ano pa ang mga nabilin nga aktibidad nga balantayan sa aton sining nga mga pumuluyo sa aton sining nga selebrasyon karong nga tuig? Yes, yung pina-impact, may ara kita highlights mo, kumbaga ang pinakadako so far nga expo, mga paghiwaton sa aton nga Office of Civil Defense 6, of course, with coordination with collaboration with Iloilo City DRM Office. So may ara kita kabala ka expo na paghiwaton on July 26 to 27 sa Sinina, Sabado kag Domingo. So ang kabala ka expo no JP mo, just a few background lang. This is actually a convergence of all partners from the government, from the civil society, academe, the private sector, no, where yun ang aim natin din, no, is to inform the public, to inform the citizens about climate and disaster risk, no. Of course, to empower our Ilonggos with life-saving knowledge and skills, as well as i-showcase natin ng mga innovation, ang mga risk reduction resilience sa mga nagkalain-lain ng mga ahensya, hindi lamang government agency, but of course, private sector, as well as academe, ng mga CSOs. So, inipakihiwaton na sa atin nga sa Iloilo Business Park, Mega World, sa Convention Drive. So, maka-expect kita na diri, may kita nga mga exhibition booth, may kita exhibitors, 21, yung sila tarang kabilog, and then we also have interactive, mga creative residence activities, ng mga demo kita, no? And we also have this best asset ng mga exhibition. Our experts will showcase ang kilang ng mga expertise na sa paggamit sa mga specialized equipment. Kag, may ara kita ginatawag na K-Talk. So, ang inyong K-Talk ginatawag na this is actually a series of briefings na nagkalain-lain ng mga DRM experts na maghahatag, magatudlo kung ano ini ang ginatawag ng mga resilience and other nagkalain-lain ng mga topic. So, pinawagan tayo, kina-invite tayo. This is open to all over the region. Again, lantawon natin no, ang showcase sa ating mga assets sa Iloilo City, natin sa Iloilo City sa mga nagkalain ng mga ahensya. Nga ini-model no, sa ating region nga our city is capable and we are capacitated and we have this response assets na available anytime na pwede din na-deploy in case ng kinahanglan. Ayun. So sa aton sining mga kulturan, if you're available on the 26 kag 27, magpadulong lang sa Iloilo Business Park sa Mega World Area, attorney, no, para sa siniyang aktibidad. And other than this, attorney, ano pa ang mga nabili nato nga aktibidad, not only diri sa syudad sa Iloilo, nga natala na hiwaton para sa aton sining National Disaster Resilience Month? Makita, GP, no, sa ating community activity within pag-awarda na natin ng mga nadaon sa ating mga nagsari ng mga competition no, sa ating mobile photography contest no, sa pag-awardan ini sila. And then kita din tawag ng focus group discussions para sa ating mga MSTP coordinators. Kaya ang goal natin diri is i-strengthen na natin pag-institutionalize sa ating mga community-based na mga reservists no, na ini magdugang pa sa mga magabulig sa atin during disaster. Pag ini sila nga group na maghahalin ini sila sa nakalain-lain ng mga schools, sa ating mga NSTP coordinators para sa ating region ma-strengthen natin hindi lamang ang mga organic o mga plantilla position, but of course we also want to organize and to capacitate ang ating mga group of volunteers na magabulig sa atin in case of emergency. Kaya again, ang ating mga assets sa ating mga resources, limited man ini, no, kung hindi ini kaya kung gobyerno lang magahulag, but we also will need the help sa ating mga volunteers. So, ang ini magiging community activity natin, JP, kag aside from that, sa the regional level, ang nagkalalain ng mga probinsya, kag mga LGU, may arap na sila ng ilang mga programa na naprepara na sa culminate o sa final sa ating celebration sa National Disaster Resilience. Attorney, sa mga interesado nga magpamati sang talk no, nga hiwaton kadungan sang Kabalaca Expo but are not available to visit the venue, may live streaming bala ang ini nga talk? Sa Subong, JP, although mag-provide na sa internet connectivity ang DICT, no? So, i-ano natin ini sa ating organizers, if indeed possible, no? Ang ating live streaming para sa sining nga talk natin. But JP, actually, we are also monitoring our situation here since may ara may ginamonitor kita nga low pressure area kung posible na maging bagyo sa sining nga semana.
na magiging Typhoon Dante siya. We are also monitoring if there's a need for us to postpone the schedule of the activity. But as of now, we have not yet confirmed pa, no? We were waiting for pag-asa, no, para nga magiging sulit na gid ang ilang forecast sa sining mga siniman. Attorney, I know masakog ikamodera, siguro lastly na lang ang imo sining mga panugyan, mensahe sa aton nga mga tagpalamati, especially sa mga area nga tubtub karon naka-experience sa mga pag-ulan kag pagbaha. So once again, no, let's not be complacent, no? Nagwa na si Christine, but let's just continue to monitor our area. And then, let's just continue to pray, no? Na iprotektahan kita ni sa sining mga danger. And most especially, let's just be prepared and be ready. Always take heed sa mga panugyan sa ating mga local officials. If there's a need for us to conduct preemptive evacuation, let's do it. And of course, don't forget and don't hesitate to coordinate with our local government units and other agencies so that we will know also kung ano mga needs sa ground and so that we can also provide necessary intervention at the regional level. Of course, atong probinsya, ang munisipyo kag city, our regional offices now are here to augment whatever assistance na hindi na makaya kung exhausted ng ating na province or ating na city municipality. So we are also actually, JP, no, providing man no, sa mga assistance, rice assistance, non-food items no, nga distribution. Just request no, as long as may kita recorded ng mga affected population and damages, just request to OCD or even to DSWD, and we are here, our government agency, regional-like agencies no, always ready to help din sa atin ng mga affected population. Pahabol ko na lang, Attorney, since you mentioned ang hakanda sang OCD to extend sang suporta kung bulig sa mga apektado ng mga LGU magluwas sa banwas ng San Dionisio, kauna na nga palabutan sa bulig sa inyong opisina, may mga nakalinyada na or may nahatagan pagin nga dugang ang mga LGU, Attorney? ISDP, in fact, our boss, magka-distribute man kita no, sa mga family packs sa ato nga mga other nga mga LFI sa Aklan, province of Aklan na yung JP, and then we are actually conducting emergency procurement pa sa mga jerrycans, sa mga tubig nga kinahanglan. So tomorrow may ala kita naka-schedule nga distribution sa province of Aklan. Sila ang nag-request, and then other LGUs, we are just waiting for the request, JP, and so that we can also plan out the distribution sa sining nga mga non-food items. Alright. Madamo nga salamat, Attorney Melissa Banyas, ang Chief sa Operations Section sa Office of Civil Defense, Western Visayas, for your works and words para sa bayan. Attorney, madamo gid salamat kag padayon. Thank you, gid no. Madamo nga salamat for always supporting OCD News, the Radyo Pilipinas. Thank you very much, gid. And Godspeed. God bless everyone and have a good day. Keep safe. There you go. Particularly ang aton sining pamati no sa ila sining mga updates o sa ining naglabay nga bagyong Krisi nga nagdala naman sa mas madamol pa nga ulan o ining nagpapasok sa aton sining habagat. Oras sa Radyo Pilipinas alas 9:32 sa aga. Sa aton nga pagparbalik mga biyan, dugang ang mga balita, gigaraman sa aton nga patrol, ang aton nga hibaluon pagkatapos lamang sa pila ka pahalundong. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pares, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano? Game na? Pagkabilang ko 3, nakatago na kayo. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na.
Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Dal mo sana may OPM na rock. Pinoy ako! May OPM na rap. What you know last night? Yo, it was the best! May OPM na mabagal. Magaganda ang mga tinay. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. Ang himig natin. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:37 sa aga. So po nagpapabati mo sa pagbalagad sa programa Balita Issue Iban pa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas! Radyo Publiko! Radyo Pilipinas! Sa sining oras po abyan, magakuha kita isang update sa aton nga patrol, live subong sa aton nga linya, ang aton nga City Hall Beat Reporter, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Ben, kamusta? Bisitahan ni Iloilo City Mayor Raisa Trenias ang mga naapektuhan sa baha, no? Dari sa may area sa barangay natin sa distrito sa Ngaro, sa diin 300 santo ini sa record sa barangay, 211 ka mga nagbakwit ng mga residente ikan sa nagkalain na mga zona, no, sa barangay natin sa distrito sa Ngaro. Na interview naton kay Ginasikap Remedios Subaldo Bidia sa diin ginpahayag sining 161 ang subong sa evacuation center kay may harapan sa ati community, no, na naapektuhan sa pagbaha. Nagpadala na sa bulit ang City Social Welfare Development Office kay actually subong mga tinion may ginapatigayon diring medical mission, no, ang aton sini nga City Health Office
kag ginagin katuan ini sa aton sining nga alkalde nagapanagtag sang bulong ang taga CHO sa tanan nga mga nagapa-check up kay ang iban nagabudget sang hilanat o posipon labi na ang mga kabataan. Ang barangay Lanit suno sa Taykap pero dugay-dugay naman nga wala sila na experience sa pagbaha ugali tumalag sa ahon gid experience kagang madamol nga ulan nga nagsugod dalin sang Biyernes, Sabado, Domingo amoy na nga napilitan na magpapuit ang pila sa mga pumuluyo na interview na doon kagina no ang isa sa mga evacuees si Ma'am Marichu Sarsua kag insugi niya sa aton kung ano ang iya silingan na nangin experience kag naglain ang iya pamatsyagan rason nga isa siya sa mga nagpa-check up subong nga aga sa giniwat nga medical mission sa City Health Office ipamatian naton ba no ang kabahin sa bayag sa isa sa mga evacuees no diri sa may barangay Lanit sa distrito San Haro Malangsa ng kami gusto kami babaw man. Nagsulod na tubig kagabi. Sa kagabi nagsulod na gitro sang sa kanduga wala kasulod paggabi nagsulod pa. Pila na katuig na daw wala ka amo ni nani ka. Dubay naman nga tinuig. Kusang siniya daw Sa subungit kada semana do gabaha nagigit permi. Ginkurbaan mo kamukha. Oo, siyempre ba. Sa no, sa Sabado, Domingo. Ano kagahapon naman ang umpisa ang watsan itong adlaw kung ano itong pizza basta magtulan lang damo sir di naman lang katabok lang gasaka ang tumudri sa may gym diin ka muna kita nyo ano padalo dalo mo subong ang uli mga alas 12 kagahapon ga ano nasa taga tuhod na gid ang tuloy tinasig mo lang nagsabsay hasta na magaga subong niyo wala naman sa babaw namon balay may babaw man kami. Kano masiling mo may mga check up ka mo? Araw subong pa-check up, naman pa-check up gani kami. Kaya ba mga butil niyo? Gabutas ko sir. Delikado dito sa process. Ano nga lang lagay na? Maritso Sarsua. Nabatihan din no si Ma'am Maritsu Sarsua. Sa subong nagapanagtag sa sining prophylaxis ang aton sining WHO kutob sa mga may pila sa field nga nagbubog sa tubig. Suno sa aton sining City Health Office ari kay si Dr. Roland J. Fortuna, si Dr. Mary Andy Benegracia, kapod kay Mayor Gerald Ñas. Gina-recommenda gina-suggest gid sa aton sining mga doktor nga bisan gamay-gamay lang nga katol sa tiil o kung pilas basta nakaubog ka sa tubig. Gamitan mo na sang prophylaxis no o kung ining ginahatag na bulong kontra sa leptospirosis kinabudlay na magsalik-salik ka nga okay lang kadyag mo kaya leptospirosis kung ang stage nga medyo malala na aguragwan taon mo abi mo okay lang kag maglala delikado no kag pwede nga mga peligroso gid sa kabuhi sa aton sini nga mga kauturan especially nakaubog sa baha kay tini supply man ng taga City Health Office kag libre man ina no so ang aton sini nga mga evacuees total is 311 pero suno kay Cap Remedios Bidia nakapuli ng iban kay doon nag-ayo-ayo naman ang tiyempo subong ang mga nabili na lang hindi kalabanan mga Iloy kabataan na di kinanglan nga ipa-check up na nag-star sila nag-overnight sila diri sa may chapel daycare center kag sa gym no sa aton siniya barangay diri sa may Langit sa distrito sa Haro so pinapakita sa padulungan ni Mayor Treñas naglakat pa si Mayor Raisa Treñas dito sa Punta Bala kag dito sa Bacau Mandurriao mapatulong ng karon ng aton sining alkalde sa sining mga barangay gid panglawag nato pero ang Lanit mo ni isa sa mga daw manubo gid area kay ang tubig coming from Santa Barbara Anticanes Street amo ginati ang musutan niya ang barangay Lanit sa distrito sa Haro although sa Nobay Cap 2 years naman nga wala ako nakapahagi amo sini kidalon galing kay nagbalik naman ang habagat kay grabe gid ang rain volume nga nagtupa diri sa Iloilo City tungod sa habagat na gin-enhance ni cruising amo na nga medyo nagbalik naman ang ila sining phobia sa diyon nga magbaskog ang napagulan pero so far subong maayo-ayo nagawang tiyempo ang irigasyon diri ginikagi ang irigasyon man sa area sa Lanit nga project sang NIA no so puno-puno gini sa subong kita na dumawas gani sa persada namo pagidigyapon sang tubig sa may area sa Lanit sa distrito sang Haro. Diyan pagpaduloy sa Barangay Lanit, kamusta ang monitoring ninyo sa mga area sa iban pa nga mga barangay sa syudad? May mga ginabaha sa gihapon ng mga lugar?
may ara, no, may areas ng punta nga portion sang diri ayon sa mga neighboring areas, no, ang punta talaiping nga namo. Diri ni ayon kung mag-agi ka pala sa may circumferential road, amo gyud ding area, so ang langit haro kung tanawon sa may housing project, pagato diri sa barangay nila sa Sanati community, may tubig pa, no? Swampy gid ang sitwasyon subong. Actually ang mga tanom nila nga ubay ni nga dogagulang dito taas-taas pero after naging tanong nalabawan ni isang tubig kita na to, no, diri na ang tubig na visible diri sa may area sang langit sa distrito sa araw. Pero so far dito daw napuntat naman ang ulan, halin pa rin sa Pagahon kung sa major streets na wala naman gid, no, anong araw kita nagagi na wala na gid man niya sang baha diri sa area sa mga komisyon civil. Dira grabe man na damo dugok man ang tubig. So far daw malanaya ang aton sini nga mga major highways nga ginagyan. Pero diri lang gid sa may ang daw boundary lang gid lapit diri sa may langit. Area sang bag ang mga malapit sa Dungon Creek, no, amoy na ang may mga presensya sa tubig. Check ni huli gid ang tubig halin sa mga banwa naton from 2nd and 3rd district. Bisan nga maayo na chinpo sa Iloilo City, sige ang daludo sang tubig halin sa pila naton ka mga kabanwakan ta Jake. Ang kasubaan niya dyan, na si Platalman dyan, kamusta ang level sa tubig? Ang sa bahin sang flood control naton medyo basta rin naton na compared sa regular day, nagtaas gid man ang volume, no, sang tubig nga nagahagi sa atong flood control project coming from Halaor, Igom River kay amo ining gasalo. Pero hindi man gid sila yara sa danger level sa subong. Normal kaya wala man gid sila nito na grabe gid ang pagkapuno niya. Kaya ni color coding na mo may isa sa hagdan. So far daw nakogya ko ng volume pero daw wala man gid tendency nga mag-awas, no. Kaya kung tanaw naton Jig, daw last kasi nakaawas ng 2008 pa mo. Sang typhoon, ini sang mga sang wala rin nakatukod, I mean, ang tanan nga awas sa loob isang distrito sa Ngaro. Pero after sang na-functional na natukod na, kaga-continuous man ang dredging sa flood control project naton, daw wala ka man sa report na nakaawas, hindi na nagtapok, hindi na nabulig sa aton siniyang mga barangays, no, diri sa may babahin sang syudad sa Iloilo particular. Sa distrito sa Ngaro, nga mo ginaya ang grabe nga kaka-apektuhan usually, no, sa tiyon nga magkapaskog ang pag-ulan. So far, subong daw ka namin kay ang eton nga agnaw daw nagapuro makita na pero hindi kita mo na katuman kasinggal sa iya siga. Hopefully nga maamat-amat na balik man ang nila ng mga evacuees, no, diri sa may area sang langit iban pa para makamat-amat naman sila ubra panglimpyo sang ila sining mga puluyan nga nagkalapit tuwa na Jake. Alright, maraming salamat Chen sa imo sining update halong sa inyo sining pagbalik diri sa estasyon. Amo na gid lamang ni aton sining balita para sa Bagong Pilipinas, Gina Baklay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Dear David Mabian, update gikan sa atong nga patrol gidulong sa aton ni City Obit reporter Janelle Baklay. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:47 na sa aga. Sandig mabiyan sa pinakulihing monitoring sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office o kunang Iloilo City DRRMO. Naglabot na mabiyan sa 2,250 ka pamilya o kung 7,703 ka individual gikan sa 21 ka barangay ang apektado sa sining pag-ulan dala sang habagat naging pabaskog pa sa ang bagyong Krising. 13 ka evacuation center mabiyan ang ginbuksan, samtang 14 naman ang naguba ng mga pulian. 3 ang totally, samtang 11 naman ang partially damaged. Ang syudad sa Iloilo mabiyan nakapalabot na sa 240 ka family food packs, samtang 339 naman ka box ang family food packs ang ginpalabot sa Department of Social Welfare and Development o kung DSWD6. Sa aton nga mga balita nasyonal. Pilipinas Radyo Publiko,
Radyo Pilipinas. Makaliga na ginabanta, 13 ka oras nga biyahe, eksakto alas 2:48 sa Kagahon, oras diri sa Pusod Pilipinas. Nagabot sa Joint Base Andrews sa Maryland ang eroplano nga nagadulong kay Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. para sa pagsugod sa nga 3 ka daw nga pagbisita sa Pungsod Amerika. Si dalam sa Trump administration, si Presidente Marcos ang labing una nga ASEAN leader nga naimbitaran nga magbisita kag magpakigdialogo kay US President Donald Trump. Sunod kay Foreign Affairs Assistant Secretary Raquel Solano, ginhatagan puntos ang imbitasyon ang kung paano ginakabig sa US ang Pilipinas kag ang madugay na nga ugnayan sa Washington sa Maynila. Sumugad daw ginahatagan sa briefing ang Pangulo kaagay sa mga nakalinyang aktibidad sa US. Ang ini naman ang pagasundan sa pagsinapol sa Pentagon, kaupod ni Defense Secretary Pete Hegseth. Magpakig-dialogo man ang presidente sa US State Secretary nga si Marco Rubio kung diin ginalauman nga matalakay ang mga impormasyon kag istoryahanay angot sa West Philippine Sea kapag suporta sang US sa Armed Forces of the Philippines kag Philippine Coast Guard. Sino kay Philippine Ambassador to US Jose Manuel Romualdez sa natalana nga pagsinapol ni Presidente kay President Trump, isa sa mga pinaka-importante nga tupiko ang posible nga buksan amo ang 20% nga reciprocal tariff nga ginpataw sa US sa Pilipinas. Ang kinahanglan sunod sa iya nga maduso ang paghiwat sa isa ka trade agreement nga lunsay mag-ahatag benepisyo sa Pilipinas kag Estados Unidos. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:50 na sa aga. Mayroon ang oras kinabilin sa aton sininga pagpangalagad. Nagilamang ko ito batong edisyon sa mga daw sang Lunes, Hulyo 21, tuwing 2025. Sa ngalan sa akong mga katuwang teknikal, Mr. Alan Defantes sa studio, kag Mr. Rochelle Jones Sotahero sa transmitter. Ako naman ang inyo nang inalagad, JP Herbas. Maraming salamat sa inyong pagpamati. Mayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.